Matapos mailunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na siyang nangunguna sa programa, katuwang ang iba pang mga kinauukulang ahensya, unti-unti nang naitatayo ang mga pabahay sa iba't ibang mga lugar sa bansa na ipapamahagi sa mga benepisyaryo nito. Para sa kabuuan ng balitang yan, tunghayan sa aking report. Isa sa mga ginugunita ngayong buwan ng Oktubre ang National Shelter Month na may temang pambansang pabahay, matibay na saligan ng mapayapang pamayanan, kung saan sentro ng naturang selebrasyon ngayong taon ang pambansang pabahay program ni Pangulong Marcos kasama ang DSUD. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang pagkakaroon ng disente, ligtas at abot-kayang halagang tahanan ng bawat pamilyang Pilipino ay isa sa kanilang ipinaprioridad para sa kanilang pamumuhay, kaya nabuo ang proyektong ito. Kaya naman kasabay ng National Shelter Month, ipinangako nitong magpapatuloy ang konstruksyon ng mga pabahay na agad matitirhan ng mga benepisyaryo nito. Ayon naman kay DSUD Undersecretary Wilfredo Malyari, lahat ng katuwang nilang ahensya ng gobyerno gaya na lang ng Pag-ibig ay nagtutulong-tulong para maibigay ang nararapat na tahanan sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Sinabi rin nitong sa ngayon ay tuloy-tuloy ang konstruksyon ng mga pabahay sa maraming lugar sa bansa. We are now celebrating our National Shelter Month. So patuloy natin dito yung mga kasama natin sa Pag-ibig, NHA, SHAPSI, CMP. So lahat kami tulong-tulong na nagbubuo para sa 4PH program natin, at saka meron din tayong programa para sa mahihirap. So marami naman nag-i-start na tayo sa 4PH natin, katulad dito sa Minalin, Candaba, Bacolod, Palayan City. So marami ng mga nakatayo, especially dito sa Bacolod, meron na siyang halos patapos na building. So medyo nagpo-progress naman ang trabaho natin. Binanggit rin ni Malyari na ang kanilang ahensya sa pangunguna ni Secretary Acuzar ay nag-iisip pa ng mga paraan upang mas maging abot kaya pa ang kanilang pabahay sa mga kwalipikadong benepisyaryo. So we're trying hard at saka working overtime na para may deliver natin yung commitments ni Presidente sa ating mamamayan na 6 million na housing units by the time na bumaba si Presidente. So patulong si Secretary na talagang napakasipag at inaaksyonan kung paano natin may di-deliver sa tulong ng mga kasama nating USEC, ASEC, directors. So lahat gumagalaw para matugunan natin ang pambansang pabahay natin para sa mga mamamayan natin na magkaroon ng murang bahay pero disente at magandang bahay. Nilinaw rin ng kalihim na hindi magiging mahirap para sa mga benepisyaryo nito ang paglipat sa mga pabahay dahil kaagad daw itong ito-turn over sa kanila sandaling matapos na ang konstruksyon. Sa ngayon tuloy-tuloy din daw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan sa bansa para sa mga magiging kwalipikado sa pabahay program. Gayon din ang paghikayat sa mga pribadong sektor na tumulong na pondohan ang mga pabahay na kanilang ginagawa. So yun pa rin, lagi kaming sa mga LGUs at saka sa mga contractors, developers. So talagang kailangan mahikayat natin ang mga private sector dahil malaking participation mga private sector natin. Samantala, nilalayon ng pamahalaan, DSUD at iba pang mga ahensya na makapagtayo ng nasa mahigit 6 na milyong housing unit at maibibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo nito hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa URTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.